Tira-tira na lang ang Diyos sa kanila. Mas gusto pa nila na magiging Diyos nila yung cellphone, yung pera o anumang mga bagay sa mundo ito. Hindi po ganon ang paglilingkod, kapatid. Kapag ka ganon ang ginagawa ho natin, tiyak po yan. Asahan mo po, paniwalaan mo po sa buhay mo, hindi ka maging matagumpay sa buhay. Sapagkat ang katagumpayan sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen. Malinaw, sinasabi ni Lord. Ano pong benepisyo na ginawa o nangyari po kay David nung kanya pong pinagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos araw at gabi? Sige nga, tingnan natin, may benepisyo po ba? Wala ba nangyari sa kanya? May nangyari. Anong nangyari? At sabi dito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ang buhay niya palaging dinidiligan ng mga salita ng Diyos. Ang kanyang buhay espiritual palaging dinidiligan, buhay, sariwa at hindi nanunuyo. Maraming buhay espiritual ngayon, tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo kaya sa paglilingkod sa Diyos. Tamad na tamad, hirap na hirap lumakad. Hirap na hirap bumangon. Hirap na hirap pumunta po sa gawain po ng Diyos. Bakit? Kasi natutuyo na ang buhay espiritual. Kaya ang sabi yung dito sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ito pong benepisyo, that bringeth forth his fruit in his season. Tingnan niyo po. Magkaroon tayo ng bunga sa atin pong paglilingkod sa Lord. At ano pang sabi? His leaf also shall not wither. Hindi matutuyo ang kanyang dahon. Hindi malalanta ang kanyang dahon. Ano pa? And whatsoever he doeth shall prosper. Malinaw po. Ano man daw ang kanyang gagawin, ano man ang ating gagawin sa buhay, siya po yun na maging matagumpay. Ayaw niyo po yun? Sino ang gusto maging matagumpay sa buhay? Ang iba, ayaw. Mahalaga po, bigyan natin ng panahon ang salita po ng Diyos. Bigyan natin ng panahon si Lord. Bigyan natin ng panahon ang pagninilay po ng mga salita po ng Diyos. Huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Amen? Dahil hindi natin kaya kapag wala ang Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Katulad po sa nangyari sa mga Israelita. Hindi ho sila naging matagumpay kung hindi ho sila tinulungan po ng Diyos. Amen po? Ano po nangyari dito, mga kapatid? Tuloy po natin dito po sa Joshua chapter 1, verse 8. Kaya mahalaga, ang sabi, instruction po ni Lord, malinaw na ang aklat ng ating Panginoon dapat pagbulay-bulayan araw at gabi upang matupad natin na gawin ang kanyang mga kautusan. At sa ganon, tayo po ay giginhawa at maging matagumpay. Okay? Kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay maglingkod sa Diyos-Diyosan. Amen po? Ang Diyos-Diyosan, hindi lamang po yan libulto. Ang cellphone, Diyos-Diyosan na rin yan. Amen? Ang pera, Diyos-Diyosan na rin yan. Ang mga bagay sa mundo na abala ka, Diyos-Diyosan po yan. Dapat may panahon po si Lord. Sabi po sa Ecclesiastes, in everything there is a season. A time to birth, a time to death. May mga panahon po yan. May panahon ka sa pagbabasa. Amen po? May panahon ka sa paglilingkod sa Lord. May panahon ka sa pananalangin sa Lord dapat.
Hindi yung panahon mo, puro lang sa'yo, wala na sa Lord. Anong tawag doon? Selfish. Napakalaking isda. O makasariling isda. Selfish. Diba? Makasariling isda ka. Pagka ganun ang ginagawa mo sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya, ang ating po ditong tinuturo mga kapatid, sa ating pangangaral, pinapangaralan natin yung willing. Amen po? Yung gusto. Hindi natin yung pinipilit ang ayaw. Bakit? Pagka pinipilit mong ayaw, sayang yung perlas na ibigay sa baboy. Sayang ang salita ng Diyos na pinapangaral kung ayaw naman tanggapin. Amen po? Tingnan niyo po, yung taong may sakit, 50-50 na. Pagpakainin mo, minsan hindi na tinatanggap yung pagkain, tama? Maraming Kristiyanong ganun. Ganun ang kalagayan. 50-50 na sa Lord. Kaya mahalaga po mga kapatid. Kaya, bago mamatay itong si Joshua mga kapatid, na anak ni Nun, meron po siya mga tagubilin sa mga Israelita. Sa chapter 24, sa binasa natin kanina, anong sabi po ni Joshua mga kapatid? Sa mga Israelita, nung kanilang na-conquer ang Kanaan, which is the promised land, bago siya lumisan sa mundo, tinuruan po niya, may tagubilin siya sa mga Israelita. Anong sabi po niya mga kapatid? Sa verse 14 ng chapter 24 ng Joshua. Ang sabi po ni Joshua sa mga Israelita, now, therefore, fear the Lord. Yun po kasing malaga na tayo po ay matakot sa Diyos. Amen po? Ang isang anak ng Diyos na may takot sa Diyos, hindi yan gagawa ng kasalanan. Amen? Ang isang anak ng Diyos na may takot sa Diyos, ginagawa niya yan ang mga kautusan ng ating Panginoon. Kasi may takot ka sa Diyos eh. Di ba? Pero ang tao o ang anak ng Diyos na walang takot sa Diyos, nagre-rebelde sa Diyos, eh wala yung takot. Gagawa at gagawa yan. Nang hindi maganda po sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang kasalanan na maliit at malaki, magkaiba po ba sa harapan ng Diyos? Parehas lang po, mga kapatid. Diba? May mga anak ng Diyos, hindi naman ako mamamatay tao, hindi naman ako ganun kasama, okay lang. Hindi niya alam, parehas lang. In the sight of God. Okay? So, malinaw. Fear the Lord. Matakot sa Panginoon. Gusto mo ng wisdom, knowledge, understanding sa Lord. Anong sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Matakot ka muna sa Lord bago ka magkaroon ng kaalaman sa mga salita po ng Diyos. Katulad po ng mga churches during the time, lumalakad po sila na may takot po sa Panginoon. Tayo po bang lahat may takot sa Diyos? Mukha yatang ilan lang yung may takot sa Panginoon. Sige, bahala kayo. Si Lord ang bahala sa inyo. Acts chapter 9, verse 31. Basahin po natin. Acts chapter 9, verse 31. Then had the
churches rest throughout all Judea, Galilee, and Samaria, that were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Dumami. During the time, yung mga church, saan sila dumami? Na may pagkatakot sa Panginoon. Lumalakad sila na may takot po sa Diyos. Tingnan niyo po. Kaya tayo dapat meron din tayong takot sa Diyos. Kaya sabi ng Matthew, huwag katakutan ang pumapatay ng katawan. Sino ang pumamatay ng katawan? Tao. Dapat kayong matakot sa pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Tingnan niyo po. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa tao, ngunit matakot ka sa Diyos. Okay? Kaya, tayo po ay, hindi ho tayo pwedeng sumunod sa tao, dapat tayo ay sumunod sa Diyos. Acts chapter 5 verse 29, sabi, we ought to obey God rather than man. Mas mainam na sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Sa Diyos tayo sumunod. Huwag tayo sa tao sumunod. Kasi, pagka sumunod ka sa tao, ang tao abusado. Pagbigyan mo na sumunod ka, paikot-ikutin ka na. Bubula-bulahin ka na. Pero sa Diyos, pag tayo sumunod, sigurado yan, maging matagumpay ang ating buhay. Kaya, churches walking in the way of the Lord. Malinaw po yun. At, tandaan po natin, ang pagkatakot sa Diyos pala mga kapatid, ay required. Required po ito, kailangan na gawin natin. Basahin natin. Aklat po ng Deuteronomy chapter 10, verse 12. No, tsaga-tsaga po tayo mga kapatid. Deuteronomy chapter 10, verse 12, ano sabi? And now, Israel, what do the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God? Ano daw ang require ni Lord? Matakot sa Panginoon, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Tingnan niyo po, required po mga kapatid. No? Talagang pinipilit ito ni Lord. Gusto talaga ni Lord na tayo po ay magkaroon ng takot po sa Kanya. Kaya, yung mga Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, na nanalangin, dumalo sa gawain ng Diyos, wala pong takot sa Diyos siya. May takot siya sa sarili nila, pero sa Diyos, hindi sila takot. Okay? Ano ba pong sabi dito mga kapatid? Joshua chapter 24, verse 19, verse 14. Hindi lamang dapat tayo matakot sa Lord, kundi ang sabi po ni Joshua, mga kapatid, malinaw, and serve Him in sincerity and in truth. At maglingkod ka sa Kanya. Sino Kanya? Sa Diyos. Maglingkod kayo sa Diyos, sabi niya sa masalita, na may katapatan at sa katotohanan. May katapatan ba tayo sa Diyos?
Maging tapat po tayo sa Diyos, mga kapatid. Dapat, meron tayong sinseridad sa Tagalog, no? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sincere dapat ang paglilingkod natin sa Lord. Kasi ang paglilingkod sa Lord, hindi po biro. Amen? Hindi po biro. Hindi tayo naglalaro. Amen? Dapat tunay at totoo yung ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Tandaan po natin, kung ang paglilingkod ng isang Kristiyano hindi tunay, hindi totoo, hindi sincere sa Lord, sayang ang paglilingkod sa Lord. Amen po? Walang kabuluhan ang paglilingkod mo sa Diyos. Gusto ni Lord, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ni Joshua sa mga Israelita, serve the Lord in sincerity and in truth. Tingnan nyo? Yun po pananawagan ni Joshua. Kasi nakita niya, mga Israelita, parang naglalaro lang sa ilang. Puro reklamo. Diba? Puro daing. Hindi na tumutulong kay Joshua. Kaya nakita ni Joshua na walang sinseridad sa kanila. Kaya sinabi niya, mga kapatid, malinaw po nang sabi ni Joshua, and serve Him in sincerity and in truth. Tapat po ba tayo sa ating paglilingkod sa Lord? Ano pa po sabi dito, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 2, verse 17. Basahin po natin. Ano sabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo? 2 Corinthians chapter 2, verse 17. Okay? Sabi po dito, sabi ni Pablo, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Sabi ni Pablo, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi kami ay tapat, nangangaral tungkol kay Kristo. Diba? Kaya marami ngayon kinakalakal ang salita ng Diyos. May kapalit. Okay? Marami ngayon, mga reliyon, pera-pera, kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya pasalamat tayo sa Diyos dahil dito tayo dinala ng Panginoon sa tunay at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So mahalaga ang katapatan natin sa ating paglilingkod, sa ating pangangaral, sa ating pagsunod sa ating Diyos na buhay. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. Anong sabi? 2 Corinthians chapter 1 verse 12. Sabi dito ni Pablo, for our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you, ward. Tingnan nyo. So nandun pa rin yung sincerity, yung katapatan. Nang sabi po, sapagkat ang aming kagalakan ay ito, ang patutuo ng aming budhi,
nasa katapatan at makadiyos. Mahalaga pala sa budhi ng isang mananampalataya yung ating katapatan sa ating Panginoon. Amen po? At ano pa pong sabi mga batid? Hindi lang makalamang karunungan. Yung tinatawag po na fleshly wisdom. Ayaw po ni Lord yan, mga kapatid. Kundi sa mga gitan ng biyaya ng Diyos, kami ay nagkaroon na ng aming pamumuhay sa sanlibutan at lalong masagana tungo sa inyo. Ang pamumuhay ba ni Pablo naging masagana? Naging masagana po, mga kapatid. Kahit po siya nahirapan sa ministry ni Lord, pero naging masagana po siya sa buhay. Okay? So mahalaga yung katapatan po natin sa Lord. Now, ano ba pong sabi? Psalms chapter 2, verse 11. Okay? Psalms chapter 2, verse 11, mga kapatid. Ano ang sabi po? Dito. Sabi dito, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Malinaw. Maglingkod daw tayo sa Lord na may pagkatakot. At hindi lamang pagkatakot, kundi tayo ay magkaroon ng tinatawag na kagalakan na may panginginig sa Lord. Diba? Kaya mahalaga po mga kapatid na maglingkod tayo sa Lord, na may takot sa Kanya, na may katapatan ng puso, upang tayo po ay maging matagumpay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, sinabihan na talaga sila ni Joshua. Pinarangkanan sila ni Joshua. Nang sabi po ni Joshua, sinabihan sila ni Joshua sa verse 14. Sabi ni Joshua sa verse 14, and put away the gods which your father served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Sinabihan sila ni Joshua, nang sabi ni Joshua, alisin niyo ang mga Diyos ng inyong magulang. Sapagkat ang Diyos nila during the time ng kanilang mga magulang, nila ni Aaron, nila ni Miriam, Diyos-Diyosan. Naalala nyo? Si Moises matagal sa bundok ng Sinai. Anong ginawa ni Aaron na kapatid niya? Nanguliktas siya ng ginto para magbuo ng kanilang Diyos, Diyosan. Doon po nagsimula, mga kapatid. Ayaw po ng Diyos na magkaroon tayo ng Diyos-Diyosan sa buhay. Amen po? Pastor, ribulto lang naman pala ayaw ng Diyos. Okay lang. Wala naman ako ribulto. Sarili mo, hindi ribulto? Buhay natin, hindi ribulto.